Dahon ng ampalaya bilang gamot, isa lang yan sa 4 na herbal medicine na pasado na sa clinical trials na tumagal ng hindi bababa sa 7 taon. Ang iba't ibang sakit kung saan sila mabisa, alamin po sa pagtutok ni Mariz Umali. 4 na taon na raw mula nang madiagnose na may mataas na uric acid ang 67 anyos na si Tatay Rodolfo. Sa tuwing umaatake, madalas daw siyang mahilo. At umabot pa raw sa puntong tumiklop na ang kanyang mga daliri sa kamay at hindi na maibalik sa dati. Nang tanungin ko kung gaano siya kadalas dapat uminom ng gamot. Araw-araw kaya lang minsan. Tapos sa Pera? Ano po? magastos. Marami pa ang katulad ni Tatay Rodolfo na iniinda na lang ang mga sakit dahil sa mahal, dalas at dami ng kailangang inumin. Kaya magandang balita raw na pumasa na sa clinical trials ang 4 na herbal medicine kabilang ang ulasimang bato o pansit-pansitan na mabisa raw para sa may mataas na uric acid. Nakita sa clinical trials na talagang nagpapababa ng serum uric acid levels ng mga tao. So maaring gamitin ito para sa gout or yung talagang mataas yung uric acid levels. Kabilang din sa mga nakapasa na sa clinical trial ang dahon ng ampalaya na mabisa raw para sa diabetes. Pasado rin ang yerba buena na magandang analgesic o pain reliever. At siya ang gubat na napatunayang magandang gamot para sa sakit ng tiyan, pagtatae, pati na rin yung may bato sa apdo. Sa 4 na ito, tanging ang tiyaang gubat pa lang daw ang rehistrado na sa Food and Drug Administration, habang ang 3 ay hinihintay pa ang regulatory approval ng FDA. 7 hanggang 10 taon daw inabot ang clinical trial para sa 4 na halamang gamot na ito para masiguro ang bisa at kaligtasan ng mga iinom nito at oras na maaprubahan ito ng FDA. Napakalaking tulong daw ang maibibigay nito sa publiko, lalo't di hamak na mas mura rin ito. In terms of side effects, we've seen very good results in the clinical trials. No? Halos walang adverse effects na nakikita. Ngayon pa lang natutuwa na sa balitang ito si Tatay Rodolfo. Malaking epekto yun dahil makakabawas sa bilihin sa mga gamot.